Nem. Nem. So, wala pa yung Siglat News? Sa huli yun? Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman.
Impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Agoo. Radyo Pilipinas 97.1 FM. Isang makagham na pagbati sa ating lahat. Inihahandog ng Department of Science and Technology Regional Office 1 at 97.1 Radyo Pilipinas Agoo. Sabay-sabay natin tunghayan ang programang naghatid ng impormasyon patungkol sa iba't ibang interbensyon ng DOST. Ito ang Teknopresensya, Siyensya, Kenteknolohiya para Kaligit-Umil. Naimbaga bigat, good morning at magandang umaga mga kaagham. Happy 2025 mga kasiglat. At ngayon nga ay nandito tayo sa ating panibagong taon. Hatid namin ang siksik, liglig at umaapaw na mga balita sa siyensya, teknolohiya at inobasyon ng kagawaran ng agham at teknolohiya sa pamamagitan ng aming programang Teknopresensya, Siyensya ken Teknolohiya para Kadagiti Umili 2025. Kaway-kaway po tayo at mag-ingay dahil napapanood po tayo live ngayon sa ating DOST1 official Facebook page, DZAG Radyo Pilipinas Agoo at napapakinggan din tayo sa kanilang estasyon. Ako po si Carla, ang inyong makakasama sa pagpapalaganap ng siyensya, teknolohiya at inobasyon, kasama ang ating partner mula sa DZAG Radyo Pilipinas Agoo na si Miss Antoinette Lingsit. Good morning, Ma'am Antoinette. Good morning and maraming salamat Ma'am Carla. Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig at sa ating mga partners sa DOST. Binabati ko rin po ang aming acting station manager, Miss Charity Frianeza, at mga technical staff ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo. Napapanood po tayo ng live sa official FB page ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo at patuloy nating ihahatid ang mga paksang ugnay sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Manatili kayong nakatutok mga kaagham para inyong masagutan ang ating trivia of the day kung saan maaari po kayong manalo ng GCash prize. I-comment lang po yan sa ating FB Live o i-text kami sa 0918-9083-799. Ma'am Carla. Yes, that's right, Ma'am Antoinette. It's good to be back. Kailan pa nung last natin magkasama po? 2022. 2022-2023, ayan. And ngayon nga po sa ating unang episode ng ating Teknopresensya ngayong 2025, kasama po natin ang ating butihing Regional Director, walang iba kundi si Dr. Teresita A. Tabaog. Magandang umaga po, Ma'am Tess. Magandang umaga, Carla. Magandang umaga, Antoinette. Ayan. So, pangbungad na pagbati po, Ma'am Tess, sa lahat ng ating viewers sa FB at lahat ng nakikinig sa ating sa ating Teknopresensya. Okay, una sa lahat, ang aking pagbati ng Happy New Year, no po? Sa lahat po ng nanonood ngayon at lahat po ng mga partners ng DOST, lahat po ng sumusuporta sa DOST, and of course, ang ating mga butihing supporters mula sa media, particularly po ang Radyo Pilipinas Agoo. Maraming salamat, Ma'am Antoinette, for the time na binigay niyo sa amin. Nagbiyahe pa kayo from Agoo dito po sa La Union para sa ganun po ay magawa natin itong ating activity sa umagang ito. Salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Ayan. So, tampok po natin ngayong umaga ang ating mga accomplishments noong 2024 at kung ano ang aabangan natin ngayong 2025, Ma'am Antoinette. Ngayon, umpisahan po natin ang tanong, Ma'am Tess, paano nyo po madidescribe ang naging journey ng DOST1 nitong nagdaang 2024? Okay. Siguro kapag magde-describe tayo, kailangan meron tayong comparator. Hindi biglang i-describe na natin ngayon. Since magdadalawang taon na ako dito,
sa January 31, no? So siguro pwede natin siya i-describe by comparing yung general accomplishments natin sa 2024 versus what we have delivered in 2023. I believe everyone is aware na marami tayong nagawa as an agency in 2023. In 2024, I believe ay lalo pa tong tumaas. In terms of numbers, but not for all indicators, mamaya makikita ninyo. But in terms of yung pagkasiglat, I believe ng mga tao, ng mga taga-DOST, I believe dun po ay tumaas po kami, ma'am. Because I believe that kapag ang tao ay well-equipped, mas competent, inspired, encouraged, mas marami ding magagawa para sa ahensya. So, based on that, masasabi ko na yung journey ng DOS for 2024 ay mas lalong lumawak, mas lalong malalim, mas marami tayong nagawa, not because of just one person, but because of the Siglat family as a whole. Yes, that's right. Thank you, Ma'am Tess. So yan po ang ating Siglat Regional Director. Ayan nga po. So I believe may inihanda pong presentation ng ating RD tungkol sa mga napagtagumpayan ng DOST-1 nitong nagdaang 2024. So atin pong tignan ang presentation na ito. Can be achieved when we honor our roots
while embracing the future. We commend DOST for these efforts and we stand united with you in ensuring our cultural heritage remains vibrant and resilient throughout the years. And you are not only championing science and technology for innovation, but also the preservation and celebration of our culture. Sa Dakat Hobby Fashion Show is a culmination of all the efforts of DOST-PTRI in mainstreaming textile innovations and bringing them here to Ilocania. Dakat Hobby Initiative underscores our commitment to preserving and promoting Filipino cultural heritage with cutting-edge advancements. Today, we stand at the crossroads of challenge and opportunity. Unang solar-powered water desalination facility sa Region 1, inilunsad sa Bulinaw, Pangasinan. Upang magkaroon ng malinis na tubig, ang mga residente ay madalas na namamangka sa loob ng 15 hanggang 20 minuto patungo sa Santiago Island. Ang mahabang paglalakbay na ito, kasama ng karagdagang gastos sa gasolina at posibleng panganib ng panahon, ay nagpapakita ng malaking pangangailangan para magbigay ng agarang solusyon. Upang matugunan ang isyong ito at mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga residente sa baybayin ng isla ng Silaki, ang Department of Science and Technology Region 1 ay naglunsad ng solar-powered water desalination facility noong Oktubre 22, taong kasalukuyan sa ilalim ng DOST Community Empowerment through Science and Technology Program. Ang proyektong ito ang kauna-unahang solar-powered water desalination facility sa Rehiyon 1. Ayon kay Engineer Arnold C. Santos, Provincial Director ng DOST-1 PSTO Pangasinan, ang paglulunsad ng desalination facility ay isang direktang tugon sa pangangailangan ng komunidad na natukoy sa isang needs assessment na isinagawa noong Marso noong nakaraang taon,
kung saan ang kakulungan ng malinis na tubig na inumin ay nakita bilang isang pangunahing hamon para sa mga residente ng isla ng Silaki. Binigyang diin ni Dr. Teresita A. Tabaog, Regional Director ng DOST-1, ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga partners sa katagumpayan ng desalination project. Ang proyektong ito na pinondohan ng DOST-1 CEST program ay nagawa sa pamamagitan ng suporta ng iba't ibang partners kabilang ang LGU Bolinao na nagpatayo ng 100 square meter na struktura, ang Rotary Club of Bolinao na nag-donate ng mga water containers para sa mga residente. Pinalakas pa ang pagtutulungan ito dahil sa suporta ng Pangasinan Governor Ramon V. Gigot III at Honorable Arthur Celeste, District 1 Representative. Upang matiyak ang kaligtasan at kalidad ng tubig, ito ay sumailalim sa mahigpit na pagsusuri ng Hydrolab Company, isang water testing laboratory na accredited ng DOH at kinikilala ng DENR. At para ipakita ang kaligtasan nito, ang mga panauhin ng unang minom ng tubig na proseso sa desalination facility na siyang umikaya sa komunidad na ang tubig na kanilang iinumin ay malinis. Sinabi ni Honorable Alfonso F. Celeste, Mayor ng Bolinao, Pangasinan, na ang desalination facility ay isang mahalagang regalo mula sa DOST-1. Kinikilala niya ang katalabasahan ng ahensya sa pagbibigay ng mga solusyon sa mga pangangailangan ng mga tao gamit ang agham at teknolohiya. Hinimok ni Mayor Celeste ang mga residente ng isla ng Silaki na alagaan ang pasilidad upang makatulog ito ng mahabang panahon. Nagpasalamat din ang punong barangay ng Binabalyan na si Rufo Tica Asi Sr. dahil napili ang isla ng Silaki bilang lugar para sa desalination facility. Nangako rin si Engineer Olan Roy Celso, Waterworks Systems Superintendent 1, na pangangalagaan ng lokal na pamahalaan ang desalination facility. Inaasahan niya na marami pang tulong ang maibahagi ng DOST-1 para sa kanilang mga residente. Mula rito sa DOST-1 PSTO Pangasinan, ako si Brendan P. Guevara, nag-uulat. DOST-1 Sigla, 1 DOST for you. Memorandum of Understanding sa pagitan ng RRDIC ng RDC-1 at RTA International ginanap dito sa Ilocos Norte para sa USAID Upskill Program. Ang Regional Research, Development and Innovation Committee o RRDIC-1 sa pamumuno ng DOST Region 1 ay pumirma sa Memorandum of Understanding kasama ang RTI International sa ilalim ng US-Philippines Partnership for Skills, Innovation and Lifelong Learning o Upskill Program. Layunin na kasunduang ito na ginanap sa Lawag City na palakasin ang mas mataas na edukasyon at pag-unlad ng workforce sa rehiyon na may suporta mula sa United States Agency for International Development o USAID. Nakatuon ang upskill sa pagtutulungan ng teknolohiya, inobasyon at komersyalisasyon upang makatulong sa mga micro, small at medium enterprises or MSMEs, kasama ng mga negosyo sa Ilocos Norte. Ayon kay USAID Philippines Deputy Mission Director Ms. Rebecca Eubanks, ang MOU ay isang mahalagang hakbang para sa pag-unlad ng rehiyon at sa pagsasakatuparan ng inobasyon sa mga komunidad. Binanggit ni Dr. Richard Amendan, ang Chief of Party ng Upskill Program, na ang papel ng RRDIC-1 sa pagsuporta sa mga MSMEs ay nagpapakita ng modelo para sa lokal na pagpapaunlad ng negosyo. Ayon sa kanya, ang kasunduan ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga kolaborasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at mga higher education institutions or HEIs. Magtutulak ng research productivity at makapaghahanda ng mas maraming skilled graduates para sa ekonomiya ng bansa. Dagdag pa ni Dr. Teresita Tabaog, ang Regional Director ng DOST Region 1, na ang kasunduan ay isang malaking tulong na magpapalakas sa pagsuporta sa mga lokal na negosyo at magpapabuti ng kakayahan ng mga estudyante at manggagawa para sa pangmatagalang kaunlaran. Ours is intervention coming up with an output that would really come back to the people. Ang pag-ipagtulungan sa pagitan ng USAID at RRDIC-1 ay naglalayong isulong ang inobasyon at pag-unlad ng workforce sa Ilocos Region. Mula dito sa Baker's Beach, Lawag City, Ilocos Norte, ako si Christian Casimiro nag-uulat. DOST-1 Siglat, 1 DOST for you. Memorandum
DUST1 at Provincial Government of Ilocos Sur nagkasundo para sa e-library at one-store machine deployment. Nakipagsundo ang Department of Science and Technology Regional Office 1 at Provincial Government of Ilocos Sur sa pamamagitan ng dalawang Memorandum of Agreements sa Provincial Farmers Livelihood Development Center sa Bigan City, Ilocos Sur. Sina Governor Jeremias Jerry C. Singson at PSTO Ilocos Sur Provincial Director Engineer Jordan L. Abad na kumatawan kay DUST1 Regional Director Dr. Teresita A. Tabaog ang nanguna dito sa pirmahan. Layunin ng kasunduan na isulok ang mga inisyatibong pang-agham, teknolohiya at inobasyon sa probinsya sa pamamagitan ng Starbooks na isang e-library na puno ng mga material pang-edukasyon at ang one-store vending machine na makakatulong sa pagbebenta at pag-promote ng mga dekalidad na produkto ng mga local SMEs. Mula dito sa DUST Region 1, po si Christian Casimiro na Pula, DUST1 Sigla, 1 DUST for you. Pumunta lang po kayo dito, free to all po ito, hindi po ito exclusive para lang sa mga teachers and para sa ating mga estudyante, pero po para sa lahat. I hope that you find time to visit our booth and also our exhibits. So magandang agham po sa inyong lahat. This is an opportune time for me to expose Iridugding areas to science and technology because I believe nga agdala tama gitubing nga ag-excel to the gituing nga pambanag. I hope that your students will have a very interesting or exciting participation in this event. Thank you very much to all of you. This caravan is more than an event. It is a platform for change and a celebration of the power of science and technology to transform lives. Together, we can make our dreams of a stable, prosperous, and secure future a reality. As one DUST, one Ilocos Sur. Diyos ko na itiagin. Show you how I do. Just watch me now. Just watch me. It's showtime. Just watch me now. Don't you turn that down. Just watch me. It's showtime. Okay. It's showtime. It's all fun. It's entertainment. Step back. Here comes the queen. It's showtime. Tell me now. Just watch me now. Just watch me. Just watch me now. Just watch me.
bones till all my scars bleed golden. My name's forever known. Blood, sweat, I'll break my bones till all my scars bleed golden. My name's forever known. Bang, 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 this fire's a weapon. Bang, 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 won't stop till we're legends. Won't stop till we're legends. Ayan nga po. Siksik, liglig talaga ang ating mga naging accomplishments last 2024. And kanina pa nagsusulat si Miss Antoniette. Alam ko marami ka pong tanong, Ma'am Antoniette. So take it away. Okay, thank you po, Mama Carla. And nakita nga po natin na napakarami pong accomplishments ng DOST Region 1 sa pamumuno po ni RD Tessie. And RD, gusto ko pong itanong kung ano po ang naging inspirasyon at driving force ng ahensya para po nung sa ganun ay maabot yung mga tagumpay ng DOST 1 noong 2024 po. Okay, the driving force na po, actually, sabi ko kanina, yung pagkasiglat, the approach na ginagamit namin, that has something to do with it. But since we have this, makikita nyo yung aming One DOST for You, na po, yan ay ginagamit hindi lamang po sa Region 1, kundi po sa lahat ng regions. Now, we are actually inspired with the vision, mission of the entire DOST itself, no? Starting, syempre pag vision mission yan, nag-umpisa yan sa taas hanggang sa baba. And then, particularly here in Region 1, no? Sabi ko vision mission, we believe, no? On the vision of the OST, we believe on the mission of the OST, we believe on yung aming iba't ibang pamamaraan na alam namin yung science, technology, and innovation has something to do para makadulong sa ating mga kababayan. I'd like to take this opportunity to share, no? Sa buong DOST, meron kaming ginagamit na 4 na pillars. The first one is on human well-being. Dito pumapasok yung mga programs natin on scholarships. So may scholarship tayo para sa high school, sa college, even college na starting first year to fourth year, meron yung mag-start lang kahit third year, mga ganon. Now, alam natin na sa buong ahensya ng DOST, meron kaming mga research and development institutes. Sila po yung gumagawa ng mga technology. They generate the technology. Then we also have other agencies within the DOS system that also funds. They come up with policies and then we fund those technologies para ibaba. Sa amin dito sa baba, kami yung catalyst of development because kung ano yung technology na nasa taas, tignan namin anong problema sa baba. And then we match those, then we come up with projects. Then yung pangatlong pillar naman ay wealth protection. Kung meron kaming technologies para magamit sa wealth creation, pang business, mga ganon, meron din kaming technologies na magagamit ng ating mga taong bayan para maprotektahan yung kanilang wealth. So, doon makikita mo yung mga advocacies namin sa Handa Pilipinas, iba't iba sa DRRM, mga ganun po. And the last one, for us to have sustainability, meron kaming research and development, continuous yan. Actually, I'd like to make this a fresh announcement that by the January 13 po, magkakandak po tayo ng call for proposals dito po sa Lawag. Darating po yung ating mga Undersecretary for Research and Development, Undersecretary for Science and Technology Services, and another Undersecretary for Special Concerns at taga-PICAARD, taga-PICAARD, yung itong mga
ay ahensya po na nagbibigay ng mga policies and funding. So with this alone, yung motivation namin, the driving force ay internal na, no? Galing sa amin kasi nakikita namin na may magagawa kami. Now, aside from this internal driving forces that we have as an agency, ay na-inspire din kami sa response ng aming mga partners, particularly the provincial local government units, to the governors, mga mayors, mga media, kagaya po ninyo, mga agencies, NGOs. As we do collaboration and as we practice yung whole of government approach, nakikita talaga namin, no, merong kalalagyan yung STI. So all those internal and external forces, ma'am, yun po ang nasa amin. Kumbaga, yun yung arm more namin para we will continue to do as much as we can year to year dito po sa Region 1 particularly. Okay, thank you po, RD. And isa po sa mga nakita natin kanina is itong One Asin, and may plan po kayo na magpatayo ng Asin Center. Kumusta po ito, Director? Okay, medyo may konti tayong kwento muna dyan. Kasi magkaiba po yung One Asin saka sa Asin Center. Okay, alam natin that by law, no, meron na tayong tinatawag ngayon na Asin Law, right? Now, yung Asin Center is just one of the projects po na kailangang i-come up under the DOS NICER on Asin. NICER is Need Centers in Research and Development. Now, sa buong DOST po kasi, meron kaming i-come up na program na NICER wherein kung ano yung mga commodities na particular sa isang region, we call it the comparative advantage of a certain region from another region, they can submit programs on R&D para lalong mapalago kung ano yung industriya na nandun. Now, particularly for Region 1, alam natin na marami tayong potentials to produce salt from Ilocos Norte, La Union, Ilocos Sur, and Pangasinan. And so, through DOST, as a whole, DOST Region 1, DOS PSHARD, tinulungan namin ngayon yung Pangasinan State University to come up with a proposal, a research and development proposal for the entire region. We call it the NICER on Salt. Okay? Nag-out po ang DOST ng 94 million for that. Yung pong pag-come up ng scoping, kung saan ba yung mga mag-aasin, ano yung mga pwedeng magawa for the entire region, binigay namin yung funding yan sa Mariano Marcos State University. Yung sa value adding ng asin, binigay namin yung pondo niyan sa Don Mariano Marcos State University. Yun namang about, anong tawag nito, yung mga culture na paggawa ng asin, pakikuan mo yung next, yung appropriate term natin dyan, we gave that to the PRIMS2 or the President Ramon Magsaysay State University. Now, on the technology, kung paano talaga magkaroon ng equipment, more improved processes, how to produce more salt, binigay namin sa PSU of the Pangasinan State University. At yung isang component nun ay yung nakita po yun na Asin Center. Okay. At dun sa Asin Center, later on, ilalagay natin dun yung mga bagong teknolohiya, even analysis, mga ganun. Para sa ganun, lahat na mga ginagawa dito sa pag-aasin dito sa Region 1 ay maiko-connect doon. It's different from the One Asin. Yung One Asin naman po ay isang programa or approach sa technology transfer na I initiated way back in 2023. One means one, united. In Asin means accelerating salt innovations. Actually, no, sabi ko in the north, pero sabi ni Secretary, bakit naman in the north lang? Lahat na in the Philippines or basta accelerating salt innovations. Why? Alam po natin na may salt law pero kumbaga hindi pag-aanong na-firm up lahat yung mga kailangan gumalaw doon. Although DOST is also part of that. Now, this is a local approach po na since marami po kaming teknolohiya through ITDI and the other agencies, we have started already conducting technology transfer po of appropriate technologies sa mga iba't ibang manggagawa ng asin natin using I call it the people-centric approach.
if other agencies just give and give and give interventions or equipment or facilities to people for any type of project, sa DOST iba po kami. We always conduct what we call technology needs assessment, community needs assessment, consultation to people with people and say, anong kailangan nyo, anong problema nyo, and then we match with the technologies that we have. Now, under the one, as in we have piloted this sa Ilocos Norte. So nakikita po nyo yung ating partner dyan na napaka-supportive, no? And very good leader, no other than Gov. Matthew Marcos Manotok po, no? Na dyan, under the one as in approach, ang DOST ang bahala po sa technology, even the analysis of the salt. Sila Sir Matthew ang bahala sa logistics. Then we came up with some arrangements with kasakatabi po ni Sir Matthew, yung administrator po ng Philippine Coconut Authority. Bakit? Alam po natin, ang Philippine Coconut Authority, syempre mandato nila paramihin ng mga coconut. And we know that they need salt. So we contracted with them, sabi namin, sir, tell us your requirements, tutulungan namin yung mga tao, tuturuan namin sila, magbigay po kayo ng pondo sa probinsya, tapos sila po ang magpagalaw, doon sa technical po kami. Ngayon po, we are now finalizing our logistics for that. Marami na po kami start. Within this quarter po, or within the first 2 months, ang aming pong goal na ay makabili na ang probinsya ng asin, ang probinsya ng Ilocos Norte ng asin doon sa iba't ibang producers. Why? Sabi ko po kanina, we are in the business of producing technologies, right? We are also in the business of producing the creation of wealth from these technologies. So gusto namin, at the end of the day, yung ating mga salt producers, masaya. Hindi lamang tumaas. Hindi lang dahil tumaas yung production ng asin nila, kundi at the end of the day, tumaas yung income nila. That's how we work at the DOST po, no? Technology, people, operations, lahat po. The entire process po ay, kumbaga, we see to it that we are there. Hindi lamang po we don't work in silos, as I keep on saying to my people, no, and to our partners. We don't want to work in silos. As we conduct the Asin Center, we're looking into the possibility of inaugurating it this first quarter. And as we operate the one Asin, we're not alone. Nandyan ang provincial government, and this is open also for the other provincial governments. Actually, may mga initial arrangements na tayo na we go south later within the year. Andyan ang BIFAR, of course, ano, ang ating DA BIFAR kasi by law sila ang mandated to lead, no po. But although inaayos pa lang po kasi nila yung roadmap, so nandyan po ang DOST. And then, of course, we are working with DTI pa rin. We are working with all other agencies of government, DENR, and the rest. And under the Asin Center po, DOST sits as the chairperson. So dito po, makikita natin yung sample ng whole of government approach. As we lead, based on our mandate, kasi po ang mandato po namin is to lead din po on STI. And we see to it that the results of these technologies will bring socio-economic benefit to the people. Kaya ganun po kami gumalaw. Hindi po kami in silos, hindi pa isa-isa. Ganun po, ma'am. So, marami pa tayong kwento about the asin, pero yun lang po muna base sa kasagutan ko sa iyo pong question, ma'am. Okay, thank you, Director. And napansin natin na nasusunod po talaga yung 4 pillars na nabanggit po ninyo kanina. And sa asin na rin lang po, ano po itong desalination po? Okay. And sa Pangasinan lang po ba ito or pwede po sa ibang provinces pa rin po? Actually, pwede kahit saang lugar po yan, na malapit sa dagat. Nagkataon lamang po na nauna po ang ating provincial office, Provincial Science and Technology Office po sa Pangasinan. Shout out po kay PD Arnold and his staff. Sila po yung kumalaw dyan under our program po ng Community Empowerment through Science and Technology. Under the Community Empowerment through Science and Technology, we also have
conducted or applied the people-centric approach. Nag-conduct po sila ng tinatawag na community needs assessment. Pumunta sila sa lugar. Base nga po sa kwento kanina nakita nyo, no, it will take them to travel at least 2 islands before they reach the place. Yung mga tao doon, I believe meron sila mga 150,000 residents. They buy the potable water outside, so mahal. So ang ginawa po ng ating provincial office through the leadership of Engineer Arnold, no po, they introduced that technology on desalination. Ano po yung desalination from the word itself? Ano po? Tatanggalin niyo po, wag mag-explain na lang ako ng popular, ano po, wag ng technical, baka tayo ay mabash, no? Hindi naman scientist lahat o researchers yung kausap natin. Tatanggalin lamang natin yung component ng alat doon sa tubig alat. Okay? So they pump water, no? Galing sa baba din, hindi naman eksaktong galing sa dagat, no? Pero i-undertake niya yung filtration process para sa ganon, pag lumabas na siya, talagang potable water siya. I don't know, nakita niyo yung photos na actually ako mismo unang uminom ng tubig, masarap yung tubig. Na po? Ngayon, we partnered with the provincial government through the leadership, of course, of Governor Guico, and the municipal government through the leadership of the mayor there. Kalimutan ko ang kanyang pangalan, shout out kay sir. And of course, merong isang NGO po na naging ka-partner natin. And so ngayon po, they produce the water ng potable doon mismo. Ang sabi ko sa kanila, let's try to innovate further. Yung tubig, yung kumbaga, yung parang excess na niya dahil kukunin lang nila yung fresh water out of that. Sabi ko, i-imbak na ninyo at tuturuan na namin kayong gumawa ng asin. Because sa production ng asin, we just need higher concentration of sodium chloride. So, isa yun sa mga way forward na gagawin ng grupo ni Engineer Arnold. And also, since maraming masasarap po na isda doon, even shell products, sabi ko, tuturuan na rin namin sila ng processing. So, mga ganun po. Ang one thing good in here na innovation pa niya, ano po, dahil wala pong kuryente dyan, it's being run by solar. Ngayon po ay nakikita na yan ng ibang ahensya. They also would want to partner with us. So, okay lang naman po na we partner with them. And open din pong ma-adapt yan sa iba't ibang lugar. Okay. Thank you, Doc. And nabanggit ninyo about CEST. Kumusta po yung isinagawang first CEST and Setup Summit, Doc, nung December lang po? Yes, yeah. Ano po yung naging reaction din po ng mga umattend sa summit? Of course, they are very happy and they are very thankful that for the first time daw ay na-meet nila sino yung mga kasama nila sa CEST o sino yung kasama nila sa setup. Because when I came nga po, no, marami po akong pinapagawang mga innovations dito on how we operate the CEST and the setup po. No. In the next years po kasi, my instruction was ililimit na namin yung dami ng aming setup. Kasi medyo, dahil konti yung aming budget, gusto namin maging happy ang mas marami. Nagbibigay kami kahit konti. But since DOST now is into industrialization, no, Industry 4.0, ang sabi ko sa aking mga PDs, come up, no, select, identify projects na malalaki. And at the same time, hindi naman ibig sabihin na malalaki, iwanan yung maliliit. And that's the reason why, sabi ko, come up with a summit, present this idea, so that, for example, yung isang project ay gumagawa siya ng processing, for example, ng kakao. Nag-automate na siya, for example. I-connect mo yan dun sa mga nagpro-produce ng kakao. So, andun pa rin yung value chain, no? I-connect mo siya dun sa possible din na nagmamarket ng kakao and so forth and so on. Now, that is in as far as setup is concerned. Now, dito naman sa CEST, ano po, gusto naman din naming
ipahayag sa kanila at naipahayag namin sa kanila yung kagustuhan namin na mag-level up sila. Kasi dito po sa SES, ito po yung programa ng DOST na nung una medyo mahirap gawin. Why? Because ang kadil palagi namin mga scientists, mga businessman, biglang nagbigay sila ng programa para sa baba. Ang tawag namin dyan ay yung mga for the laylayan. No? Mahirap. Pero again, we were able to come up with good outputs using 5 entry points na sinasabi po namin. Ngayon, nakita rin na rin ito by no other than the President of the Philippines, yung outputs namin sa mga ganito. At ang sabi, level up, level up. So, gusto din namin through that event, kinoconnect din namin sila na makilala sino ba yung pwede nilang bentahan na mga existing firms na sa setup, mga ganun. So, in other words, yung pong networking, yung collaboration, and also we took some time to get speakers, no, to motivate them further, increase their competence dyan. So, yun po yung nangyari sa first setup and SES summit namin. Also, if you look into that portion na ako ay nagsasalita about gender and development, it is an opportunity for me as an GR pool member po na lagyan palagi, ipa-remind ang aming implementers that all setup and SES programs for that matter should have a gender lens. Kasi kagaya ng example ko dyan, water ang pinag-uusapan natin. Ano yung nakikita nyo doon? Ang nagplaplano ng tubig mga kalalakihan. Sinong gumagamit? Mga kababaihan. Nasaan ang people-centric dyan? Nasaan ang consultation dyan? So, ganun po. It's just more of giving them the importance of not only gender and development, but yung programa as a whole ng setup and SES, these programs of DOST fall under wealth creation. So, gusto po namin palagi dyan a whole of government approach also. Okay. And Doc Tessie, dahil teknolohiya nga po yung ating isinusulong, yung sa smart naman po, smart cities po. The smart and sustainable cities. Yes. Ang smart, ang sustainable cities catch-all program ng DOST po yan. Ano po? Paano? We want to improve the operations of the provincial governments, the city governments, the municipal governments, in as far as how they operate dun sa mga existing programs nila. How? Through the infusion of appropriate technologies. Hindi ito bago sa DOST because we have been doing technology transfer and commercialization for a lot. For example, we talk of the various SDGs, 17 SDGs. May SDG dyan na tungkol sa water, no? May SDG tungkol sa gender equality. Meron sa transport. Name it. Business, health. Name it also. Nandyan lahat ang iba't ibang teknolohiya ng DOST. So what are we doing through the Smart and Sustainable City program? We have conducted already a lot of planning sessions with the identified smart and city programs or projects na identify sa Region 1. Dito sa Region 1, 4 lang po ang binigay sa amin target, but we had 6. So, naka-enroll po sa Smart and Sustainable Communities Program ang Provincial Government of Ilocos Norte, ang Lawag City, ang Batac City, ang Candon City, ang San Fernando City, at Alaminos City. Iba-iba po ang atake. Depende sa need. For example, in Lawag City, they will be coming up with smart transportation. Dito atan more on processing. Doon naman sa Alaminos, more on how to improve, for example, yung pagkahaba-habang pila doon sa papunta sa 100 Islands. Ano po? In everything, as we say smart, no? It's just infusion, no, of appropriate technologies with the appropriate digitization processes. Kailangan mayroong tinatawag na not only automation but digitization. So dito, binibigyan natin ng chance. Lahat ng mga partners natin o beneficiaries natin na they do their own parang searching of what do they need. Hindi pwede yung, ganit, bigyan ka namin ng pera, gawin nyo to. No. Try to do your own assessment. Try to determine ano ba yung kaya nyong gawin versus anong gusto ng mga tao. For example, bakit tayo mag-i-indulge later into something on transport activities dyan sa Lawag? Because andyan ang
ang ating SM. Later on, dito din. Even on waste management, later on, mga staff natin, no po, they're all busy from the different provinces, coming up with a lot of things for the different local government units. So that is in itself a challenge for us. And we say na hindi naman po magagaling lahat sa amin ng pondo. Ang style po ng DOST, hindi po kami DPWH sa construction, right? Hindi po kami DSWD sa ayuda and the others. Ang sa amin, we sell technology. At pag nakita mo na maganda yan, okay, sa umpisa pwede kaming magbigay ng konti, no? konting seed for that. Pag nakita mong maganda na, you buy it. You produce your own, pwede din yung mga ganon. So, that's how we work. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ako mismo, sa mga ginagawa namin, I'm always excited. Kino-conceptualize pa lang excited na lalo na pag gagawin. At lalo na pag may nakitang magandang resulta. Thank you rin ulit po doon. And nabanggit natin, Doc, on pondo. Ngayon, maganda po ito. Every nagsisimula po kasi ang taon. Isa ito sa mga tinatanong, kasya po ba yung pondo? And paano po yung distribution ng pondo sa mga proyekto? Kung mas marami po ba sa Pangasinan or mas maliit sa ganitong province dahil mas konti? Paano po yun, RD? Okay po. Pag sinabi mong pondo, kasya ba? Sasabihin ng karamihan, kulang. Ang sa amin sa Region 1, pinagkakasya. Kami po yung isa sa medyo mababa ang pondo. Pero still, no, we're trying to say na hindi naman palagi na ang pondo magagaling sa amin. There is what we call networking, resource generation na tinatawag. So kahit pa paano, we are able to produce a lot. Now, dun sa tanong po nyo, paano? Of course, physically, palaging when it comes to the major programs and projects of those on setup and CES, we always give a higher portion to Pangasinan. Because Pangasinan has 8 districts. So, syempre, pagkausap mo yung mga congressman, unang sasabihin sa'yo, ilan na ang binigay mo sa distrito? Magkano yung ganyan? So, sabi ni Sir, sa kakarampot na budget ng DOST, nabigyan naman po lahat, kahit papaano lahat ng mga distrito. So, how do we do it? It's always proposal driven. So our project leaders, our provincial directors at yung mga staff nila, they're equipped to do the CNA, to do the TNA. And then from their identified needs of the community, they come up with the proposals. And then they defend to us. And then, kaya actually meron kaming operational planning, meron kaming year-end performance, mga ganun po. Nakikita namin kung ano yung mga pangangailangan nila. And then kami po sa region, no, it's our task, no po. Kami ang maglalagay, dito ka, dito ka, dito ka. Ngayon, kung magandang performance mo, pwede kang dagdagan, mga ganun po. So, it's always proposal-driven ang pagkukuha ng budget. Okay. And Doc, may may ano yung yata tayo listahan kung Oo. paano po yung Pwede ba? Hindi hindi na. hindi naman to nakaka-proud na sabihin. Pero sabihin ko na rin, yung 2024 budget namin, sabi nung aming GAA po, ano, ang aming budget officer, 142 million. Tumaas po kami ng konti no, tong 2025, 145 million. Kumpara nyo po sa ibang ahensya, napaka-konti lang po yan. But we'll say that we kahit pa paano are coming up with results po para sa ating mga kababayan. And usually, ang mga ahensya ay tinitignan yung management ng financial based on the BUR, no, or the budget utilization rate. And I am happy to report that we have 93% as of now. Meron pang ibang inaayos. So, it's a good actually indicator that we know how to handle the funds that being entrusted to us. Okay, and naparami na po tayo ng tanong. Pinakahuli siguro, Doc, is itong pag-host ninyo ng National Science and Technology Week po ba yun? Alam ko po na pinaghahandaan ninyo last year pa po ito, Doc. Yes. Actually, kasi nung November, we attended the National Science and Technology Week sa Cagayan de Oro. Nagulat po ako at ang in-announce po ng ating butihing secretary na ang mag-host ay Region 1. Ang sabi ng ibang RDs, yung daw nag-host ay mayayabang. Sabi ko, hindi ako mayabang, hindi naman ako
hindi ako nag-volunteer. Pero that's a tall order from the secretary and the undersecretary. So kami, ang mag-host sa 2025 National Science and Technology Week. Ito po ay gaganapin sa Lawag City. Sa paghahanda, bago pa po kami umalis sa Cagayan de Oro, naghanda na po kami. How? Agad ko na pong kinausap. Ayun po, mayroon po tayo objective evidence. Bago kami umalis sa Cagayan de Oro, kami po ay saan ba yan? Nag-shakies na at nagbigay na ng mga, ang bawat isa ay nagbigay na ng ano yung obserbasyon, ano yung pwedeng gawin. So, meron na po kaming mga record niyan. And then nung first, ganito ba? January o December pa rin? December pa rin, I requested po audience already doon sa makakasama po naming mga regions. Kasi ito po ay cluster. Meaning, pag sinabi nila Luzon, it will be led by Region 1, pero nandyan yung Region 2, 3, CAR, hanggang sa Region 5. So, 6 o 8 regions po yan. So, by next week, mag-start na po kaming mag-craft ng mag-draft ng aming proposal because this will be funded by the national. Siyempre, hindi namin kaya yon. Ang akin lang pong appeal, ma'am, sa inyo, please help us in the dissemination that there is such a thing. First time po ito in the history of DOS Region 1 to host the National Science and Technology Week. So pag national po yan, abay, pang national talaga dapat yung mga presentations, yung mga participation. So, kailangan very much prepared po ang Region 1, particularly Ilocos Norte. So nasabi ko naman po initially na ito kay Gob at saka kay Vice Gob. So kailangan prepared po yung ating industry, yung business sector, yung transport sector natin, yung mga hotel and restaurant sector, mga ganon. Because we are hosting national. So we are excited about that. I hope you're also excited about that. Please help us disseminate the information. And from time to time po, we'll be knocking at your door also to do some updates po on the preparations of the 2025 National Science and Technology Week here in Region 1, particularly in Lawag, Ilocos Norte. Okay, maraming salamat po, Doc si Ma'am Carla. Yan, thank you so much. Napakaraming nailista talagang katanungan ng ating partner na si Ma'am Antoniette. At nabanggit nga po ni RD kanina na excited po siya sa tuwing may kino-conceptualize. At nabanggit nga rin po ang ating NSTW 2025. So, Ma'am Tess, bukod po sa ating NSTW, ano pa po ang aasahan ng ating mga kasamahan para galing sa Region 1, DOST Region 1? Aasahan nila, they will expect a lot of work. Okay? Kasi as we prepare for NSTW, level up tayo, no? Kasi ibig sabihin, bakit binigay nila sa atin to? May nakita yung mga leaders, not only from me, but from all the Siglat, members of the Siglat family. So kailangan mag-level up po yung level of competence, level of commitment, level of initiative and innovation. Para sa ganun, we will be able to deliver kung ano yung mga ini-expect ng ating mga boss. Ang boss natin, hindi naman lang si Secretary at USEC. Yung mga boss natin, kung babalik tayo sa administration ni Sir Ninoy, di ba? Yung mga tao. And also, I'd like to remind everyone po na, yun nga, kanina na-mention ko na we're looking into the schedule of launching the ASIN Center by March. So, sasabihan po namin kayo, Mama, please be there. Nakita na rin po ng ating undersecretary yung capability natin to host. So gusto po nila tayong mag-host ng isang RD's meeting by June. So yun ang mga yun po. And ongoing po kasi ngayon yung ating mga reporting ng ating mga permanent staff, marami po kaming very exciting technology transfer projects. Siguro marami kayo pwedeng maitanong doon, kaya lang kulang na po yun tayo ng time. Siguro we can just schedule another one and give you updates. Ano bang ginagawa na natin naman tungkol sa hindi lang sa ASIN, hindi lamang po sa ibang tech transfer natin sa CES or setup, pero on the special projects, for example, on the bamboo innovation, mga ganun po, and so on and so forth. Marami pong ma-share ang DOST. I just have to get in touch po sa aming promo through the promo head po, si Ma'am Carla. Yan. And RD,
marami po tayong viewers from DOST1. So ano pong mensahe nyo sa kanila para sa mga nagawa nila last 2024? So andito ang ating mga provincial offices and then regional office staff. So nanonood po sila ngayon. Ano po yung masasabi nyo or mensahe nyo po sa kanila? Last na mensahe ko na ba yan? Magsasalita pa ako ng ending. Ay, may ending pa. Okay, una, I'd like to thank everyone. No? I'd like to thank my entire Siglat family, permanent man o COS. You all contributed. Everybody contributed to what we have done or accomplished in 2024. So, balikan ko yung sinabi ko kanina, if you want to still be with me in the Siglat bot, then just learn how to be more kumbaga innovative, just learn how to be submissive and humble while at the same time continuously improving the level of competence ninyo. Para sa ganon ay we can actually be at par or more dun din po sa accomplishments ng ibang regions. We're not really after awards or what. At the end of the day, dapat yung basehan natin kung gaano tayo kagaling is ilang mga kliyente natin ang talagang na-satisfy. The customer satisfaction, internal and external. Ilan na makakapagsabing ang DOST nakatulong talaga. Kita nyo yung title nung story ni Bren, di ba? It was actually the mayor who said that. Sabi niya, it's a priceless gift. The desalination project is a priceless gift to them. Di ba? Kasi it solved a very particular problem na kailangan araw-araw, tubig. And from there, may value adding pa kasi meron tayong na-identify na pwedeng gawin. So my challenge is, wag kayong magtrabaho just to satisfy ang boss nyo. Siguro, come up with things na nasatisfy kayo at sa paggawa nyo, nasatisfy yung kliyente. With that alone, hindi kailangan everything is recorded for monetary gains or what. There's somebody up there na nakakakita ko ng ginagawa natin. So for 2025 and beyond, I trust everyone na, again, we will soar higher because we are one Siglat family. Congratulations, Siglat family. Ayan, thank you so much, RD Tess. And thank you, Ma'am Antoniette. At ayan mga kaagham, isa na namang talakayan ang inyong natunghayan dito sa ating programa. At talaga namang napakasiglat ng ating butihing Regional Director dahil sa dami ng mga accomplishments nitong 2024 at mas marami pa tayong aabangan nitong 2025. Kaya naman tumutok lamang po sa aming mga social media pages para sa mga aabangang aktibidades na pangungunahan ng DOST1. At kung may naisip ka pang katanungan, or may naisip pa po kayong katanungan para sa ating RD, ay i-comment nyo lamang po sa aming live or i-text ang aming number na 0918-9083-799. Ayan, mga kaagham, nakinig ba kayo ng mabuti sa ating naging talakayan mula kay RD Tessie? Dahil kung oo, ay tiyak na masasagot ninyo ang ating trivia question for the day para sa tsansang manalo ng GCash prize. Ating alamin ang ating trivia question for the day mula sa ating Trivia Master. Trivia Master, pasok. And thank you so much, Ma'am Carla and Ma'am Antoniette. And syempre, Ma'am Tess, good morning po sa ating lahat. Thank you so much. And Happy New Year, mga kagam, at magandang umaga. At syempre, sabi nga natin, let's start the new year with a smile. And syempre, with a bang. Kaya nga ang una nating pasabog dito sa ating Technopresensya ay ang napagtagumpayan lang naman po ng DOST Region 1. No? Diba? Napakadami from January to December ay siksik po. Kumbaga, siksik ng accomplishments, ng events, ng mga signings dito, signings doon, mga ganung types, di ba? Napakaraming nagawa ng DOST1 no para sa ating mga kaagham at kasiglat po dito sa Reunion. No? At syempre,
Mga kaagam na nakasubaybay, kung kayo po ay nakinig sa ating talakayan at presentasyon ng ating panauwin na si Ma'am Tess, ang aming Regional Director, ay tiyak po na masasagot niyo po ang ating katanungan sa ating trivia question for the day. Narito muna ang ating mechanics. Siyempre una, i-like po ang DOST1 official Facebook page at i-share po ang live video ng Techno Presidencia 2025 Episode 1 featuring 2024 in Review DOST1 Accomplishments. Pangalawa, sumagot sa ating trivia question of the day sa pamamagitan ng pagsagot sa ating comment section ng Facebook Live or i-text po ang inyong kasagutan. Kalaki po ang inyong mga pangalan sa 0918-908-3799. Pangatlo, kapag tama po ang inyong sagot, isama po ang inyong pangalan sa ating electronic raffle para sa chance na maging lucky winner or ang ating first lucky winner ngayong 2025. At syempre, i-announce po ang winner ng GCash prize pagkatapos po ng interview at ilang mga paalala. Ayan, niready na ang inyong mga device at sumali na po kayo, mga kagam. Ang ating tanong, ano ang pinakamalaking event na sinagawa ng DOST1 sa nagdaang taon? Aking pong inuulit, ano ang pinakamalaking event na sinagawa ng DOST1 sa nagdaang taon? Yan ba ay STI Caravan in Santa Catalina? Yan ba ay ang Handa Pilipinas Luzon Leg? O ito ba ang CES and Setup Summit? So kung nakinig po kayo sa ating diskusyon at talakayan ay tiyak po na masasagot nyo ang ating question for the day. Kaya ready na yung mga device at i-comment na or i-text na ang iyong kasagutan. Thank you so much, our trivia master, Sir Dom or Big Dom. Ayan. So habang hinihintay natin ang inyong mga kasagutan at upang malaman kung sino ang winner sa ating trivia question, ay nais muna namin ipanood itong mga kaganapan noong nagdaang December 2024. Ano nga ba ang mga isinagawang aktibidades ng DOST1? Panoorin po natin ito. Pagsulong ng agham at teknolohiya, tampok sa DOST1 CES at Setup Summit. Matukumbay na sinagawa ng DOST Region 1 ang 2024 Regional Setup and CES Summit sa Ginsu International Convention Center, Bacnotan, La Union. Pinuri ni Honorable Rafael Ortega David, ang gobernador ng La Union, ang mahalagang papel ng setup sa pagsuporta ng bisyon ng lalawigan bilang sentro ng agriturismo pagsapit ng 2025. Pinigyang diin naman ni Dr. Teresita A. Tabaog, ang Regional Director ng DOST1, na ang summit bilang plataforma para sa pag-unlad ng mga MSMEs at inanunsyo ang pagsasagawa ng gender sensitivity training para sa lahat ng setup operators simula 2025. Inulunsad ni Dr. Napoleon K. Juanillo Jr. ang programang Propel na layuning gawing komersyal na matagumpay ang inobasyon sa agham at teknolohiya. Inalakay rin na summit ang Push Women Initiative na nagbibigay suporta sa mga women-led social enterprises, mga estratehiya sa digital transformation ng MSMEs, at ang benepisyo ng Karajinan Plant Growth Promoter para sustainable farming. Pinatunayan ng summit ang kapangyarihan ng agham at teknolohiya sa pagpapalago sa mga MSMEs sa pamamagitan ng mga kwento ng tagumpay mula sa setup beneficiaries. Sa kanyang pangwakas na pahayag, pinatibay ni Ms. Raquel M. Espiritu ang dedikasyon ng DOST sa pagsulong ng inobasyon para sa mas matatag na ekonomiya bilang bahagi ng layunin para sa bagong Pilipinas. Mula dito sa DOST Region 1, ako si Christian Casimiro Naguula, DOST1 Siglat, 1 DOST for you. DOST1 nagsagawa ng CSR activity para sa mga kabataan sa La Union. Nagsagawa ng Corporate Social Responsibility Activity ang Department of Science and Technology Regional Office 1 noong December 19, 2024 sa ilalim ng Gender and Development GAD Program Unit at DOST1, Men Opposed to Violence Against Women and Women Youth Chapter. Ang aktibidad ay isinagawa sa Sigayat Elementary School,
barangay sa gaya at lungsod ng San Fernando, La Union na bahagi ng kanilang inisyatibong makipag-ugnayan sa komunidad at tugunan ang malnutrisyon sa mga mag-aaral. Dumalo sa programa ang mga opisyal mula sa DOST-1, kabilang ang Assistant Regional Director for Technical Communication Services, Ms. Raquel M. Espiritu, ang Provincial Director ng PSTO La Union, Mr. Jonathan M. Llanos, at ang DOST-1 Youth Chapter President, Mr. Hiro D. Galangblang. Kasama ang mga leaders at staff mula sa Finance and Administrative Services or FAST, GAD Unit at PSTO La Union. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni ARD Raquel M. Espiritu ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos para mapabuti ang kalusugan at edukasyon ng mga bata. Habang nagpatuloy si Provincial Director Bernes sa pagbibigay diin sa dedikasyon ng DOST-1 sa pag-unlad ng komunidad gamit ang agham, teknolohiya at makabuluhang mga inisyatibo. One DOST! One team! Mula dito sa DOST Region 1, ako si Len Castigo nag-uulat. DOST-1 Siglat, 1 DOST for you. Unang city level ng Handa Pilipinas ng DOST, ginanap sa San Fernando, La Union. Isinagawa ng DOST Region 1 as City Government of San Fernando, La Union ang kauna-unahang City Handa sa lungsod ng San Fernando, La Union sa Agora Event Center, Thunderbird Resort. Aktibidad na may temang alertong mamamayan, kaagapay ang siyensya, teknolohiya at inobasyon para sa matatag at ligtas na pamayanan, ay layong palakasin ang paghahanda at resiliency ng komunidad sa mga kalamidad. Pinangunahan nito ni DOST Secretary Dr. Renato Yusulong Jr. kasama ang iba pang mga opisyal tulad ni Undersecretary for Regional Operations Engineer Sancho A. Maborang, PHIVOX Director Dr. Teresito Bacolpol, Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel Servando at DOST-1 Regional Director Dr. Teresita A. Tabao. Pinayag ng mga opisyal ang mahalagang papel ng siyensya, teknolohiya at inobasyon sa disaster preparedness. Isa sa mga highlights ng kaganapan ay ang pagbigay ng plaque of appreciation ng DOST sa City Government ng San Fernando para sa pagiging pioneer ng City Handa sa buong bansa. Kasama rito ang pag-turn over ng DOST ng 100 piraso ng Reference for Emergency and Disaster Book or Red Book sa lungsod. Ang librong ito ay naglalaman ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa mga natural na hazards at mga nirekomendang aksyon mula sa Pag-asa at PHIVOX. Nagpatuloy ang programa sa pamamagitan ng mga sesyon na nakahanay sa tema kung saan tinalakay ang mga diskarte sa disaster preparedness at resiliency. Bukod dito, pinakita rin ang mga iba't ibang DRM exhibits na handang gamitin at pag-angkupan ng iba't ibang lokal na pamahalaan at komunidad upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa kalamidad. Ipinahayag ng mga lokal na opisyal, kabilang sina Governor Rafael Ortega David, Vice Governor Mario Ortega, Mayor Hermenegildo Golberto at Vice Mayor Alfredo Ortega ang kanilang pasasalamat sa DOST-1 sa pagdadala ng Handa Pilipinas sa lungsod. Kasama sa mga kalahok ang mga miyembro ng DRM Council, mga kinatawan ng barangay at mga stakeholder mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod na aktibong nakilahok sa mga talakayan at workshop na nakatuon sa pagbuo ng kultura ng kahandaan at adaptability. Tinalakay sa mga ito ang mga teknolohiya at inobasyon na makakatulong sa pagbawas ng panganib at pagbuo ng mas ligtas at matatag na komunidad. Mula dito sa DOST Region 1, ako si Christian Casimiro nag-uulat, DOST-1 Siglat, 1 DOST for you. Ayan nga po ang ating DOST-1 Siglat News at thank you sa ating mga Siglat News reporters, si Christian Dom Casimiro and si Limuel Castigo. Thank you so much. And ngayon nga po ma'am, ito na po ang pinaka-last na mensahe ninyo sa ating mga viewers, hindi lamang po sa ating mga kasama sa DOST-1 kundi outside ng ating ahensya. So take it away Ma'am Tess. Sige. Last na talaga to ha.
Yes po. Okay, gusto ko lang magkwento, no? Ang title ng kwento ko is just an anecdote. It's called The Rock. Kasi yung isang kwento ko, memorize na niyo lahat, lalo na si Lemuel. No, merong isang bata, no, na doon sa harapan ng bahay nila, merong sandbox. Alam natin kung ano yung sandbox, di ba? So, box siya na may sand. So, isang araw pumunta siya doon at dala-dala niya yung mga laruan niya. Gusto niyang gumawa ng parang mga trails, no, o parang daanan ng kanyang mga laruan. Doon sa gitna ngayon, meron siyang malaking rock na nakabaon. So, ginawa nung bata, ang lit-lit ng bata, no? He tried his best na matanggal yung rock. Pukpukin niya, o i-push niya, i-pull niya. He was able to manage din naman dahil sa kahuhukay niya, na galaw niya yung rock. Pero ang ginawa nung rock, tumumba lang sa harapan niya. Ibig sabihin, yung rock na yon ay obstacle dun sa gusto niyang gawin na parang daan-daan yung tren na gusto niya. Nung hindi na niya talaga magalaw yung rock, umiyak na yung bata. Habang umiiyak siya, nakikita pala siya ng father niya, ng daddy niya doon sa window. And so, nakita niya, umiiyak na yung anak niya, ay in-approach na nung father niya yung bata. Pero nandun siya sa likod ng bata. Mataas yung araw. So, yung bata ang nakita niya, hindi yung father niya. Na ilipat mo o natanggal yung rock. Ang sabi niya, Daddy, ginawa ko lahat. Nakita mo na ginawa ko lahat. No, sabi nung father, hindi mo ako tinawag. Kalakasan mo ako, kakayahan mo din ako. So, ginawa ng father niya, isang ganun lang sa kamay niya. Natanggal na niya yung rock. So, ano yung lesson doon? Now, as we face 2025 and the many more years, no, lahat tayo may rock sa kalagitnaan natin, sa harapan natin. The rock stands for the obstacles. The rock stands for the challenges. Na sometimes, kapag meron tayong espiritu ng fear o pagkatakot, parang hindi natin magawa yung gusto natin gawin because of that rock. But let us be reminded, no, of the verse on Psalm 46:1, which states, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Bakit sinabi ng father niya na kulang? Hindi mo nagamit lahat ang kalakasan mo kasi hindi niya tinawag yung papa niya. In like manner sa atin, kung meron tayong hindi magawa, hindi tayo makaahon sa kasalanan, hindi tayo makaahon sa problema or anything, why don't we try to seek the help of others? Meron tayong sinasabi dito na big brother, small brother. Kung kulang pa rin yung tulong ng tao, nandyan lang ang Diyos Ama. Andyan lang si Jesus na pwedeng tumulong sa atin. But it needs what? Recognition that we cannot do everything, no? It also needs what? Humility. It also needs repentance kung yan ay kasalanan. Pero the truth is, meron at merong pwedeng tumulong sa atin. Ang mga kasamahan natin or our dear God who is always ready to help us. But we need to ask. We need to ask help para matanggal yung mga rocks na yan. Para sa ganun, makagawa tayo ng mas maayos, mas magandang output, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para dito sa organisasyon na ating sinisilbihan at magre-reflect ito sa mga taong nangangailangan ng science, technology, innovation para umangat ang kanilang kabuhayan. So yun lamang po. Maraming salamat at Happy New Year na siglat abigat sa ating lahat. Ayan, thank you so much, RD Tess, at napaka-meaningful po ng inyong mensahe para sa ating mga viewers. Ayan, so bago po tayo magtapos at bago natin i-announce ang ating winner, ay nais po muna namin kayong invite for a photo opportunity. Ayan. Nais din po namin i-acknowledge nandito po sa aming office ang acting station manager po ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo, si Ma'am Charity. Hello po. Ayan. Thank you so much po. Ayan, Ma'am Antoinette, gusto mo na bang malaman ang ating winner for today? Yes, thank you ulit, Ma'am Carla and Doc Tess and Ma'am Carlas. Ano po ba ang sagot at sino ang nanalo sa ating trivia of the day?
Kaya nais po nating tawagin ulit ang ating Trivia Master, Big Dom. Ayan, thank you so much again, Ma'am Antoinette and Ma'am Carla. Ayan. Siyempre, bago natin i-announce ang ating winner sa ating trivia question, ay narito muna ang ilang mga announcements or paalala mula sa DOST1. Please like and follow po DOST1 for more updates. You may contact us through our contact number at 0918-9083-799, or you may visit our website at www.region1.dost.gov.ph, and for your inquiries, you may send them at mail at region1.dost.gov.ph. Please like and follow our social media accounts in Facebook, Instagram, and YouTube.com. And syempre, atin munang balikan ng ating trivia question of the day. Ayan. Ano ang pinakamalaking event na isinagawa ng DOST1 sa nagdaang taon? Ito ba ay STI Caravan in Santa Catalina, o ang Handa Pilipinas Luzon Leg, o ang CES and Setup Summit? So ano nga po ba ang ating tamang sagot? Ayan. Of course, the Handa Pilipinas Luzon Leg ang isa sa mga pinakamalaking event actually nationwide, and nabigyan po tayo ng chance on the year 2024 ang DOST1 para po mag-host nitong Luzon Leg ng Handa Pilipinas, isa sa mga pinakamalaking DRM Expo sa ating bansa. And syempre, sino nga po ba ang sumagot or ang maging first winner sa ating trivia question of the day? Ayan, syempre, congratulations po! Mr. Darrell Angelo Runas, kayo pong ating first winner this year 2025 sa ating trivia question. Taga saan siya? Kaba, ma'am. Kabala Union. Kaba, estudyante? Hindi po, ma'am. Okay. Actually, mga viewers po natin sa ma'am. Alam mo pa ng isang 0 yung ibibigay mo. Yes. Oh, wow. Yan. Congratulations, Mr. Darrell. Dahil dyan ka ang first winner. Okay, kunin mo sa akin mamaya. Yes, ma'am Tess. Ayan, congratulations. Mr. Darrell, hindi lang 100 ang yung naging times 10. Naging 1,000 ang ating prize for today's episode. And again, congratulations Mr. Darrell Angelo Runas, ang ating first winner sa ating first episode ng Technopresentia 2024. 5. Congratulations po. Ayan, thank you so much, our Trivia Master Big Dom. And congratulations po, Mr. Darrell. I-send niyo po ang inyong GCash number sa ating Facebook page para sa inyong prize. Ayan, so hindi lang 100, kundi 1,000. Thank you so much, RD. Okay. Yes. Any panghuling message, Ma'am Antoinette? Okay, congratulations po ulit sa ating winner sa ating trivia for the day. And amin din pong pinapasalamatan ang ating panauhin para sa ating unang episode sa taong 2025, Dr. Teresita A. Tabao. Maraming salamat din po, ma'am. Okay, Carla. Ayan, thank you din po. At syempre, andito po ang ating Regional Director na napakinggan ninyo kanina. Kami po ay patuloy na maghahatid ng tamang impormasyon, tulong at kalidad na serbisyo sa ating mga kaagham, kasiglat. At dahil sa DOST, we provide solutions and open opportunities. Abangan niyo po kami sa susunod na episode dito lang sa Technopresentia, Siyensya ken Teknolohiya para kadagiti umili. Maraming salamat at magandang umaga. Inyong natunghayan ang makabulang usapan patungkol sa inobasyon at interbensyon sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Inyong natunghayan ang makabulang usapan patungkol sa inobasyon at interbensyon sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Muli niyo kaming samahan sa sunod na episode ng Technopresentia, Siyensya ken Teknolohiya para kadagiti mini. Hanggang sa muli mga kagham, DOST1 Siglat, 1 DOST for you. This is your Philippine Broadcasting Service, looking ahead to the challenges of modern times.